Babae kang may asawa na, ano palagi kang nasa bahay nga magulang mo. Kapa ang isang babae ay panay ang labas masok sa bahay nga nanay niya, anong kahihiyan ang idudulot niyan sa pamilya ng asawa niya? Ang malami at matigas na boses ng biyenan kong si Aling Corazon ay tilim nga yelong bumaksa sa aming hapa kainan. Pero inay, 70 ka arawan pong tatay. Na isa lang po akong anak niya. Nangingini ang boses ko. Buong tapang ko itong sinabi. Ngunit ibinaksa ni Mama Cora ang kaniyang kusara mula sa pagigok ng sinigang. Nag-isang ana. Oh, ano ngayon? 8 taon ka nang kasa sa anak ko. Ang tunay mong tahanan ay dito at ang mga magulang mo ay kami ng biyenan mong lalaki. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yan? Tumiim ang tingin ni Mama Chora sa akin. Hindi ko kinaya ang titi niya kaya napayuko na lang ako at ang ngaluhang namo sa aking nga mata ay sunod-sunod na pumata sa mantel ng mesa. Hinawakan ko ang kamay and asawa kong si Marco. Nakatabi ko na parabang na mamakaawa. Ngunit marahas niyang inalis ang kamay ko sabay buntong hininga. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Nag-iisa lang ako sa bahay na ito. Paano nga ba nangyari na ang isang sunod-sunurang manugang na tulad ko ay makalipas ang isang buwan ay hahagisan ang biyenan ko nga papeles ng annulment at lalaya sa bahay na ito? Bago tayo magsimula, kung maari ay pindutin nyo na ang libreng subscribe at like button. Mag-iwan na rin kayo ng komento kung saan kayo nakikini at taos puso kong idadalangin na mapuno ang swerte ang inyong buhay. Heto na, sisimulan na natin. Nakatayo ako ngayon sa harap ng lababo umiyak. Habang hinuhugasan sa malamig na tubig ang mga pinakainang nakatambak mula pagkagabi, muli kong naramdaman kung gaano kasalap ang aking kapalaran. Tumagos ang sina ng araw sa bintana ng kusina at tumama sa aking mukha, ngunit kahit ang liwanag na iyon ay hindi kayang pawiin ang kadiliman sa aking puso. Ngayon ang 70 kaarawan ng aking ama. Ilang araw na ang nakalipas nang tumawa ang aking ina at akala ko'y siguradong makakadalo ako. Habang buhay na nasaka ang aking ama para lang mapalaki ako at ngayon sa kaniyang 70 kaarawan, paanong mawawala ang naisa niyang anak? Ngunit heto ako ngayon, nakakulong sa kusina ng bahay na ito. Naaalala ko ang gabing iyon. 3 araw na ang nakalipas habang inihahanda ko ang hapunan para sa pamilya ng aking asawa. May nga kong sinimulan ang paksa. Inilapak ko ang isang mangkok ng bagong saing na kanin sa harap ng aking biyenan at sinabi ang aking hiling. Inay, sa darating po na Sabado ay 70 kaarawan ng tatay. Pwede po ba akong umuwi para dumalo? Itinigil ni Mama Chora ang pakuha ng ulam gamit ang kaniyang kubiertos. Dahan-dahan siyang tumingala at tiningnan ako. Sa titik pa lang niya, alam ko na ang sagot ngunit hindi pa rin ako nawalang ng paasa. Kaarawan ng tatay mo, sabi niya nang may diin sa bawat salita. Maging ang biyenan kong lalaki na nasa kabilang dulo ng mesa ay ibinaba ang hawak na diaryo at napatingin sa akin. Opo, inay. Naiisa lang po kasi akong anak kaya pinapakiusapan po niya akong umuwi. Babae kang may asawa na, ano palagi kang nasa bahay nga magulang mo, malami at matigas ang boses niya na parabang isang batas na hindi maaring suwain. Kapa ang isang babae ay panay ang labas masok sa bahay ng nanay niya, anong kahihiyan ang idudulot niyan sa pamilyang asawa niya, lalo na sa isang malaking handaan tulad ng 70th birthday. Ano na lang ang sasabihin ng magkapitbahay? Yung manugang nga mayan, mas inuna pa ang sariling pamilya kaysa sa mga biyenan niya. Ganon ang sasabihin nila. Sa sandaling iyon, parang pinasakluban ako ng langit at lupa. Nangingini ang hawak kong sandok, ngunit naglakaslo ulit akong maksalita. Pero inay, minsan lang po sa buong buhay ang 70th birthday. At ako lang po ang anak niya, wala po siyang anak na lalaki. Kung hindi po ako pupunta,
Nag-isang anak. Oh, ano ngayon? Tumaas ang boses ni Mama Chora. 8 taon ka ng kasal sa anak ko. 8 taon? Ang tunay mong tahanan ay dito at ang nga magulang mo ay kami ngang biyenan mong lalaki. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yan? Ang nga magulang mo, iba ng usapan yon, ibang tao na sila. Tumulo ang luha mula sa aking mga mata, agad kong pinunasan ito gamit ang aking apron, ngunit wala siyang pakialam sa mga luha ko. Saka hindi tama na ang isang manugang ay aalis para sa handaan ng magulang niya at iiwan ang asawa niya. Kailangan mapahinga ni Marco tuwing weekend. Hindi ko hahayaang masira ang mahalaga niyang pahinga dahil lang sa pamilya mo. Kahit ako na lang po mag-isa. Mas lalong hindi po pwede. Sino matinong tao ang makakakita na ang isang manugang ay maisang pupunta sa handaan ng pamilya niya at tinalikuran ang ngabiyenan? Hindi. Mariing patatapos ni Mama Chora at patuloy na sa pagkain na parabang tapos na ang usapan at wala nang dapat pausapan pa. Sino nga ba ako sa bahay na ito? Nang gabing iyon, umasa ako sa huling pagkakataon sa asawa kong si Marco. Bago kami matulog, maingat kong hinawakan ang braso niya at bumulong. Nangingini ang aking boses at namumuo na naman ang ngaluha. Mahal, pwede ba akong pumunta sa 70th birthday ni tatay sa Sabado? Ayaw pumaya ni inay. Baka pwedeng kausapin mo siya para sa akin pakiusap. Itinigil ni Marco ang pagse-cellphone at sinulyapan ako. Sa dilim ng silid, ang asol na ilang. Nabasa ko na ang sagot sa kaniyang mata, ngunit naghintay pa rin ako, Elena. Bumuntong hininga siya. Hindi naman mali si inay, di ba? Alam mo namang mahigpit ang pamilya natin dating sa mga ganyang bagay. Intindihin mo na lang sana. Intindihin? Mahal, 70th birthday ngang tatay ko. Naiisa lang akong anak. Kung hindi ako pupunta, sinong pupunta? Bakit kasi hindi mo sinabi na mas maaga? Para hindi na sumama ang look ni inay, papasensyahan mo na lang muna ngayon. Sa susunod na lang, kapag may pagkakataon, tumalikod si Marco at nagpatuloy sa panunod sa cellphone. Habang duro na duro ang puso ko, narinig ko siyang tumawa ng bahagya sa isang video sa YouTube. Sa susunod na pagkakataon, may susunod pa bang 70 birthday? Mahal, pakiusa. Muli kong hinawakan ang braso niya, ngunit inis niya itong iwina. Si Elena, tama na, pagod na rin ako. Mas lalo lang akong mahirapan kapag sinuway ko si inay. Alam mo yan, di ba? Pakbigyan mo na lang ngayon, ha? At pinatay na niya ang ilaw at tumalikod para matulog. Nang gabing iyon, natalubong ako ng kumot at tahimik na umiyak. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog at humihili si Marco. Hindi ako nakatulog hanggang alas 4 ng umaga. Ang puso ko ay punong lungkot, galit at samangluk. Sa loob ng 8 taon, ako ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Gumigising ng alas 5 para magluto nga almusal, alagaan ang ngabiyenan at tuwing may okasyon, maisang naghahanda ng napakaraming putahe. Kahit nakalyo na ang makamay ko at halos mabali na ang likod ko, ni minsan ay hindi ako sumimangot. Ngunit ang pakdalo lang sa 70 birthday ng sarili kong ama, hindi pa rin pinahintulutan. Dumating ang Sabado. Ang umaga ng ika-70 kaarawan na aking ama, gaya ng dati, gumising ako ng alas 5 para magluto. Habang naglalagay ng tubig at nagsisindi ng kalan, patuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Umupo si Mama Chora sa apakainan ng alas 7 at tumango-tango na may kasiyahan sa muka. Ayan, ganyan dapat ang manugang, marunong sumunod sa patakaran ng pamilya. Anong gagawin ng isang babaeng maasawa na sa bahay ng magulang niya? Ang tungkulin mo ay pasilbihan ang magabiyenan mo dito. Tama ang papapalaki ko sa iyo. Yumuko na lang ako bilang sagot. Muling tumulo ang aking mga luha. Ngunit hindi ito nakita ni Mama Chora. O baka naman nakita niya, pero nakuwari na lang siyang hindi.
magluto kan sinigang para sa tanghalian at para sa hapunan adobong manok. Paborito yan ng biyenan mo. Opo, inay. Halos hindi lumabas ang boses ko. Buwang araw, kumilos ako na parang isang robot. Nagugas ng plato, naglaban, nagwalis, naganda ng tanghalian, nagugas ulit at naganda ng hapunan. Kulubot na ang makamay ko sa kabababa sa tubig ay masakit na ang liko ko ngunit hindi ako tumigil. Dahil kapag tumigil ako, maalala ko. Maalala ko na sa mga oras na ito sa bahay namin nakahanda na ang masaganang handa para sa aking ama. Nagtitipon na ang kamaanak para bumati at ang aking ama ay masaya nakikipainuman. At sa lahat na iyon, wala ako ang kaniyang nag-iisang anak. Bandang alas 4 ng hapon, tumuno ang cellphone ko. Ang aking ina, nangingini kung sinagot ang tawa. Elena, anak, bakit wala ka pa? Kanina patingin ng tingin sa pinto ang tatay mo na babaka sakaling darating ka na bilisan mo na. Bakas sa boses ni inay ang pag-alala pag-aligaga. Nay, pasensya na po. Hindi po yata ako makakapunta. Ayaw po pumaya ng biyenan ko. Ano? 70 birthday ng tatay mo? Anong klaseng kawiran yan? Lumabas ka na diyan ngayon din? Gusto mo bang tawagan ko ang biyenan mo? Huwa po, ni. Ayos lang po. Bibisita na lang po ako sa ibang araw. Pakisabi na lang po kay tatay. Patawarin niya ako. Elena, sigaw ng aking ina, ngunit ibinaba ko na ang telepono. At napaupo ako sa sahig ng kusina at humagulgol. Tinakpan ko ng apron ang aking mukha at umiyak hanggang sa mamaga ang lalamunan ko. Alas 5, may tumawa ulit ang aking ama na, Elena, anak si tatay to, kailan ka darating? Napaluto pa naman akong paborito mong pancit malabon. Ang boses ng aking ama ay malumanay gaya ng dati, ngunit ang paasam at pananabik sa tono niya ay lalong nagpaduro sa aking puso. Tay, patawad po. Hindi po ako makakapunta. Bakit? May problema ba diyan sa mabiyanan mo? Ayaw po nila akong paalisin. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa linya. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ng aking ama. Sige anak, naintindihan ko, ayos lang. Hindi naman na maulit ang 70 is birthday ko. Basta maingat ka diyan ha. Sorry po talaga. Naputol na ang tawag. Nanatili akong nakaupo at umiyak ng matagal. Hindi ko alam kung gaano katagal. Bandang alas 6 ng gabi, pumasok si Mama Chora sa kusina kaya dali-dali akong tumayo at pinunasan ang aking mga luha. Bakit ka nakaupo diyan? Hindi ka pa ba maghahanda ng hapunan? Pasensya na po. Ihahanda ko na po ngayon. Inilabas ko ang manok at sinimulang hiwain. Habang hinihiwa ko ito, pakiramdam ko ay ang puso ko rin ang hinihiwa. Ito na ba talaga ang buhay ko? Ito na ba talaga ang pinili kong paasawa? Ang sumunod na linggo ay parang impyerno. Si Mama Chora na para bang sinusubok ako ay mas maraming ipinagawa kaysa dati. Elena, ayusin mo ang nga aparador. Elena, linisin mo ang nga bintana sa beranda. Ang dumi-dumi na. Elena, kumuha kang kimchi sa banga sa baba. Elena, laban mo ang magkumot habang maganda ang sikat na araw. Walang katapusan. Tahimik kong ginawa ang lahat. Kinagat ko ang aking labi, niluno ang aking maluha, at tiniis ang bawat araw. Gabi-gabi iniisip ko darating din ang araw. Babawi ako sa lahat ng sakit na ito. Ngunit hindi ko alam noon na ang pagkataong iyon ay darating na mas maaga kaysa sa inaasahan ko at mismo ang binan ko pa ang gagawa ng paraan. Isang linggo ang lumipas, linggo ngang hapon. Naglilinis ako ng sala nang marinig ko si Mama Cora na kausa ang mga kapatid ng asawa ko sa telepono. Wala sa loob akong nakini at biglang natigilan ang aking kamay. Oh, Celia, sa susunod na linggo, kailangan ninyong umuwi ha. Dapat kumpleto kayo, ikaw at si Marites. Ang nga hipa ko uwi sa bahay ng kanilang ina.
Itinigil ko ang pagpupunas at maingat na sumulyap sa direksyon ni Mama Cora. Nakaupo siya sa sofa, nakangiti habang nakikipausap. Isa man niyo ang nga apo ko, bibigyan sila ni Lola ng aguinaldo at ipagluluto ko kayo ng paborito ninyong kaldereta. Siyempre uwi ang nga anak ko, dapat espesyal ang handa. Sa sandaling iyon, may gumuho sa lup-lup ko. Ang biyenan ko na nasabing hindi dapat umuwi sa magulang ang isang babaeng maasawa na ay siya ngayong nayayaya sa sarili niyang nga anak. At ginagawa niya ito kahit alam na alam niyang hindi ako pinayagan sa 70 birthday ng aking ama, isang linggo lang ang nakalipas. Ibinaba ni Mama Chora ang telepono at napansin akong nakatayo. Elena, sa susunod na Sabado, darating sina Celia at Marites. Kailangan mong mahanda ng maraming pagkain. Kaldereta, pancit lumpia, mga ensalada, ililista ko para wala kang makalimutan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa bahay na ito, iba pala ang manugang sa anak. Pareho kaming may asawa na, pero bakit sila pwedeng umuwi sa nanay nila at ako hindi? Nang gabing iyon, hindi ako nakatulo, nakatiti lang ako sa kisame. Sa tabi ko, mahimbing na natutulo si Marco. Tahimik akong nag-isip at isang ideya ang pumasok sa isip ko. Tama, ang batas na sinasabi ni Mama Cora, iyon mismo ang ibabalik ko sa kanya. Isang ngiti ang kumuhit sa aking mga labi. Sa dilim ng sili, walang nakakita sa ngiting iyon, ang unang ngiti para sa aking sarili sa loob ng 8 taon. Kinabukasan, tahimik kong sinimulan ang aking plano. Sa araw na ika, 60 kaarawan ni Mama Chora, isang buwan mula ngayon, sisiguraduhin kung walang ni isang hipa ko ang makakadalo gamit mismo ang batas na buong buhay niyang ipinangaral. Ano kaya ang mangyayari sa araw na iyon? Dumating ang Sabado. Gumising akong 4:30 umaga. Mas maga ng 30 minuto kaysa dati dahil sandama ang kailangan kong gawin. Habang tahimik na naglalakad papuntang kusina, muli kong pinaisipan ang aking kapalaran. Ang sakit na hindi pa dalo sa kaarawan ng aking ama ay sariwa pa rin, ngunit kailangan kong magtiis ngayon. Dahil sabi nga ni Mama Chora, ang tungkulin ng manugang ay pasilbihan ang magabiyenan. Binuksan ko ang ref at nakita ang masangkap na ilang araw ng inihanda ni Mama Cora. 3 kilong baka para sa kaldereta, magulay para sa pancit at ensalada, sangkap para sa lumpia. Nanginig bahagia ang aking kamay. Lahat ng ito ay kailangan kong may handa bago mag-umaga. Nagswat ako ng apron, huminga ng malalim at nagsimula. Unang-una, ang kaldereta. Ibinabat ko ang karne sa tubig, hinanda ang gagulay at tinimpla ang sarsa. Habang hinihiwa ang carrots, naisip ko, nung 70th birthday ng tatay, ganito rin sana ang gusto kong gawin para sa kaniya. Alas 6, pumasok si Mama Chora sa kusina. Aba, nagsimula ka na pala. Mabuti yan, kailangan maaga para masarap ang luto. Darating sina Celia at Marites, dapat masagana ang handa. Inisa-isa niyang sinuri ang mainihanda ko na parang isang inspektor. Palambutin mo pa yung karne at yung pancit, ibabat mo na ang bihon. Magsimula kang magprito ng lumpia mga alas 10. Opo, inay. Asaka, linisin mo ulit ang sala. Dapat malinis kapa, dumating ang anak ko. Nahanda na rin ako ng aguinaldo para sa maapo ko. Aguinaldo po? Para sa mga apo ko. Nasa drawer yung nga sobre, lagyan mong 500 ang bawat ko. Nasa drawer 1,000, mabilis na na-compute ang isip ko. 2 hipag, 2 apo bawat isa, 500. Samantalang nung karawan ng tatay ko, hindi ko man lang nabanggit na maabo akong regalo. Elena, bakit ka nakatulala diyan? Bilisan mo na. Ay, opo, gagawin ko na po. Mamadali akong kumilos. Nagising ng kaldereta, handa ng pancit, gumawang kampalamang ng lumpia.
Walang tigil ang kamay ko, ngunit ang puso ko'y hindi mapakali, may mali, may kakaiba. Alas 9, bumukas ang pinto, inay, nandito na po ako, boses ng panganay kong hipa na si Celia. Masaya at magaan ang boses na parang sariling bahay niya ito. Sumilip ako mula sa kusina, si Celia ay may dalang mamahaling bag at nakasuot ng eleganteng coat. Anak, nariyan ka na pala. Nasaan ang nga bata? Sinalubong ni Mama Cora si Celia ng isang mahigpit na yakap. Habang pinapano ko sila, sumikip ang dibdib ko. Kailan niya kaya ako sasalubungin ng ganong kasaya? Nakpapark pa po si Kuya ni. Nasa kotse pa po ang mga bata na naglalaro video games. Paano ang nabiyenan mo, anak? Nakapagpaalam ka ba? Siyempre naman po, Nay. Dapat lang po ako umuwi dito. Sinabi ko na po sa kanila ng maaga. Magaling! Dapat lang naunahin ang magulang. Sa sandaling iyon, munti ko nang mabitawan ang hawak kong siyensi. Unahin ang magulang. Ang biyanan ko na nasabi sa akin 1 linggo lang ang nakalipas na hindi dapat umuwi sa magulang ang may asawa na ay siya ngayong nasasabi sa anak niya na unahin ang magulang. Inay, ano pong handa? Gusto ko pong kaldereta. Siyempre, lahat ng paborito mo, inihanda ko. Si Elena ang nagluto mula kaninang madaling araw. Naku, Ate Elena, salamat po sa pagod ninyo. Sigaw ni Shelia papunta sa kusina. Pili akong umiti at sumagot. Walang anuman, trabaho ko to. Ngunit nangingini ang boses at mga kamay ko. Mga alas 10, dumating na rin ang bunsong hipag si Marites. Inay, sorry po, nalate kami. Inasikaso ko pa po ang mga bata. Ayos lang, anak. Ang mahalaga, narito ka na. Malugo ding sinalubong ni Mama Cora si Marites sa pagdating ng 2 anak ay 4 na apo. Naging maingay at masaya ang sala at ako naiwan sa kusina na iisa. Nabrito ng lumpia, nagain ng pancit, pinauluan ang kaldereta, tasikan man ng mainit na mantika ang kamay ko, hindi ko naramdaman ang sakit, ang tawanan mula sa sala ay tumatagos sa aking tainga. Celia, heto ang aguinaldo mo, asalamat sa padala sa mga bata, heto rin ang para sa kanila. Naku, Nay, hindi na po kailangan, okay lang po kahit wala. Hindi pwede. Umuwi ang mga anak ko, hindi ko kayo pwedeng pawin ng walang dala. Narinig ko ang tunog ng pagbibigay ng pera, ang pasasalamat ng mga hipa ko, at ang sigaw ng mga bata nga salamat po lola, habang hinihiwa ko ang sibuyas, nahiwa ko ang aking daliri. Aray! Dumugo ito, ngunit hinugasan ko lang at nilagyan ng bendit. Wala namang may pakialam kung nasugatan ako. Tanghali, simula na ang kainan. Inihain ko isa-isa ang mga pagkain sa mesa. Kaldereta, pancit, lumpiang Shanghai, iba-ibang ensalada, sopas halos 20 putahe ang pumuno sa mesa. Wow, ang sarap. Ang gagaling talagang magluto ni Ate Elena, sabi ni Marites. Ngunit ang papuri niya ay parang formalidad lang, walang tunay na pasasalamat. Oh, magaling ang manugang ko. Laging ganito ang handa kapauwi ang mga anak ko. May pagmamalaking sabi ni Mama Chora na parabang isa akong tropeyo na ipinakmamalaki niya. Hindi man lang ako nakasabay sa kanila. Elena, diyan ka na lang sa kusina kumain. Marami ka pang huhugasan at ihahandang panghimagas. Opo, inay. Bumali ako sa kusina at umupo sa isang sulo. Kumuha ako ng kaunting kanin at ilang tirang ulam. Habang maisa akong kumakain, patuloy ang masayang tawanan mula sa sala. Tatay, maligayang kaarawan po. Maging malusok po kayo palagi. Celia, Marites, masaya ang tatay ninyo dahil umuwi kayo. Lolo, ito po ang regalo namin. Wow, ano to? Mamahaling ala, ang babe ng mga apo ko.
Ang masayang usapan ng pamilya, ang tuno ng tagayan, ang halaha ng gabata, at ako kumakain mag-isa sa sulok ng kusina. Tumulo na naman ang maluha ko. Bawa subok ko ay parang may bumabara sa lalamunan ko. Ganito rin kaya ang naging handaan sa bahay noong 70 birthday ng tatay ko. Naalala ko ang isura niya, nakatingin sa pinto, hinihintay ako. Ang tatay ko na marohil ay maisang uminom habang nahihintay sa pagdating ng kaniyang anak. Bandang 2:00 natapos ang kainan. Nahuhugas ako ng mga plato nang marinig ko ang usapan nila sa sala. Inay, aalis na po kami. Kailangan pa po naming dumaan sa mga biyenan namin. Ang aga naman, dito muna kayo. Babalik na lang po kami ulit, ni. Ang sasarap po ng luto ninyo. Sige, maingat kayo. Ah, Marites, ikaw din. Opo, ne. Kailangan ko na rin pong umuwi sa biyenan ko. Maghahanda pa po ako ng hapunan. Sige, ganyan dapat. Paksibihan ninyong mabuti ang biyenan ninyo. Nakakatuwang makita na mababait na anak at manugang ang anak ko. Masayang sabi ni Mama Cora. Babalik po kami sa susunod na buwan, ne. Dalaw kayo lagi. Ipagluluto ko kayo ng mga paborito ninyo. Naksara ang pinto. Umalis na ang hipa ko at ang kanilang nga anak. Biglang tumahimik ang sala at ang naiwan ay mga maruruming plato at baso. Elena, likpitin mo na yan. At tapusin mo na ang paghuhugas. Utos ni Mama Chora mula sa sofa. Humikap siya at ipinikit ang mata tila pagod. May kaunti pa po. Bilisan mo. Para sa hapunan, magluto ka na lang ng noodles. Busog na busog ako, hindi na ako makakakain ng marami. Bumalik ako sa kusina nang walang imik. Nakatayo sa harap ng lababo, tinitigan ko ang sandama-mak na hugasin. Ang platong pinaglagyan ng 20 putahe. Ang tirang pagkain ng hipa ko. Ang mansa ng sabaw na natapon ng mga bata. Nangingini ang kamay ko. Nangingini ang buong katawan ko. Makatarungan ba ito? Pareho kaming babae, pareho kaming manugang. Bakit sila malaya at ako ay nakakulong? Bakit sila malaya nakakawi sa magulang at biyenan at parehong tinatanggap ng maayos? Samantalang ako, kahit 70 birthday ng tatay ko ay hindi makapunta. Bakit sila tumatanggap ng aguinaldo at regalo habang ako ay naktatrabaho lang sa kusina? Umiyak ako habang nahuhugas ng plato. Tahimik na umiyak habang nakababat ang makamay ko sa mainit na tubig. At sa sandaling iyon, malinaw na umalingaw-ngaw sa isip ko ang boses ni Mama Chora. Babae kang may asawa na, ano't palagi kang nasa bahay nga mangulang mo. Kapag ang isang babae ay panay ang labas-masok sa bahay ng nay niya, anong kahihiyan ang idudulot niyan sa pamilya ng asawa niya? Babaeng may asawa na, ang salitang pauli-ulit niyang idiniin. Pero hindi ba sina Celia at Marites ay mababae ring may asawa na? 10 taon at 8 taon na silang kasal. Bakit sila malayang nakakawi sa bahay ng kanilang ina? Bakit sa kanila dapat unahin ang magulang? Pero sa akin, tungkulin mong pagsilbihan ang biyenan ng gabing iyon? Hindi na naman ako nakatulog nang matapos kong hugasan ang lahat, linisin ang sala, ihanda ang noodles para sa hapunan at hugasan ulit ang mga pinakainan. Pasado 11:00 na. Mahambang nang natutulog si Marco at ako'y nakatitak lang sa kisami at doon ako nakdesisyon. Dahil napakahalaga kay Mama Chora ng batas, ipapatikim ko sa kaniya ang sarili niyang batas, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking ngalabi. Kung hindi maaring umuwi sa magulang ang isang babaeng may asawa na, dapat lang na sumunod din ang mahipa ko sa batas na iyon. Sa ika-60 kaarawan ni Mama Chora, isang buwan mula ngayon, sisiguraduhin kung walang ni isang hipa ko ang darating gamit ang mismong batas na buong buhay niyang ipinangaral
Asa harap nga malungkot na handaan, tatanungin ko siya. Hindi po ba ito ang batas na lagi ninyong sinasabi, inay? Tahimik kong sinimulan ang aking plano. Linggo na umaga, matapos umalis ni Marco para sa trabaho at maksimba ang ngebiyenan ko, umupo akong maisa sa sala at inilabas ang isang kwaderno. Dito ko dating isinusula ang listahan ng mabibilhin sa palengke, ngunit ngayon iba ang pagagamitan ko rito. Sa itaas, isinulat ko, 60 kaarawan, Operation Ibalik ang batas ni Mama Chora. Nangingini ang kamay ko, ngunit hindi dahil sa galit o lungkot. Kakaibang pananabi ang naramdaman ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, pakiramdam ko ihawak ko ang sitwasyon. Una, inilata ko ang plano. Ang 60 kaarawan ni Mama Chora ay sa susunod na buwan. Siguradong inaasahan niyang darating sina Shelia at Marites. Sa katunayan, nitong mga nakaraang araw, puro tungkol sa mga anak niya ang kaniyang bukang bibig. Kapag dumating sina Celia at Marites, magiging masaya ang handaan. Isasama pa nila ang mga apo ko. Ipapatahi ko sila ng bagong damit. 60 birthday ko, dapat maganda sila. Kung gaano kataas ang kaniyang inaasahan, ganon din kalaki ang magiging kabiguan niya. Isinulat ko sa kwaderno, kunin ang contact number ng magabiyenan ni Celia at Marites. Direktang tawagan ang kanilang mabiyenan. Panatilihing lihim hanggang sa araw ng handaan. Ang problema ay ang contact numbers. Hindi ko pa personal nakikilala ang mabiyenan na mahipak ko at hindi ko alam ang kanilang numero. Ngunit may paraan. Kinabukasan, habang natutulog ngang siesta si Mama Chora, dahan-dahan akong pumasok sa kaniyang silid. Kumakabok ang dibdib ko, ngunit nanatili akong kalmado. Sa isang drawer, nakita ko ang luma niyang address book. May nga kong binukla ang ito. At nakita ko. Biyenan ni Celia Gun, Reyes biyenan ni Marites Gun, Santos. Dali-dali kong isinulat ang manumero at maingat na ibinalik ang ma-address book sa dati nitong lugar. Perfecto. Sa buwang linggong iyon, umakto ako na parang walang nangyari. Nahanda ng almusal, nagzilbi sa mga biyenan, naglinis ng bahay, walang nakapansin sa aking plano. Gabi-gabi, isinusulat ko sa cellphone ko ang mga sasabihin ko. Magalang, ngunit matata. Gagamitin ko ang mismong salita ni Mama Chora. Babaeng may asawa, kahihiyan sa pamilya, patakaran ng pamilya, ang susing salitang ito ay dapat kong gamitin. At 1 linggo bago ang kaarawan, Huwebes ng hapon, umalis ang gabiyenan ko para sa kanilang regular na check-up at nasa trabaho naman si Marco. Ito na ang perpektong pagkakataon. Umupo ako sa sofa, nangingini ang kamay habang hawak ang cellphone. Una kong tinawagan ang biyenan ni Celia na ring ito. 1, 2, 3. Hello? Boses ng isang may edad na babae. Ang biyenan ni Celia. Hello po. Nariyan po ba ang biyenan ni Celia? Oh, ako nga. Sino to? Ako po si Elena, hipe po ni Celia. Pasensya na po ko, ngayon lang ako nakatawa para bumati. Ang boses ko ay kalmado at magalang. Elena, nabanggit ka sa akin ni Celia. Kamusta ka? Bakit ka napatawag? Tungkol po sana sa 60 kaarawan ng biyenan ko sa susunod na Sabado. Nabanggit po kasi ni Celia na dadalo siya, kaya po ako tumawag. Sabi niya, kaarawan daw ng nanay niya. Pasensya na po, pero medyo mahigpit po kasi ang patakaran sa aming pamilya. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Lagi po kasi sinasabi ng biyenan ko na kapag ang isang babae ay may asawa na, hindi na po dapat dumadalo sa mga handaan ng sarili niyang pamilya. Para na rin daw po sa reputasyon nege pamilya nege asawa at hindi raw maganda tingnan na panayang uwine isang babae sa kaniyang mga magulang. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ganun ba? Pero gusto kasing pumunta ni Celia.
Siyempre po, naintindihan ko naman po na gusto niyang pumunta dahil karawan na niya. Pero napakahalaga po talaga sa biyenan ko nga mapatakaran. Sa katunayan po, noong isang buwan, 70th birthday po ng tatay ko, pero hindi po ako pinayagan ng biyenan ko dahil nga po sa patakarang iyon. Bahagyang nagingini ang boses ko, toto naman ang sinasabi ko. Ganun ba, Carpet? Opo, kaya po naisip ko mas mabuti na sigurong hindi na lang po dumalo si Celia. Kung darating po siya at mapapagalitan lang ng biyenan ko, mahihirapan po kaming lahat, kaya po sinasabi ko na sa inyo ng maaga. Ganun pala. Sige, sasabihin ko kay Celia, pasensya na. At kung sakali po na direktang tumawa si Celia, kung maari po ay sabihin ninyong mas mabuting unahin niya ang kaniyang pamilya riyan, para na rin po sa reputasyon ng inyong pamilya. Sige, naiintindihan ko. Salamat. Naputol na ang tawag, nanatili akong nakaupo, bumibilis ang tibok ng puso, ngunit hindi pa tapos. Makalipas ang 10 minuto, tinawagan ko naman ang biyenan ni Marites, parehong paraan, parehong sinabi. Ang patakaran po sa aming pamilya, hindi na po dumadalo sa handaan ng magulang ang babaeng may asawa na. Baka po mapagalitan lang si Marites kapag umuwi siya. Mas madali ang pangalawang tawa. Nang matapos, napaupo ako sa sofa. Nang hihina, ngunit may kakaibang pakiramdam ngang tagumpay. Nagsisimula pa lang. Nang gabing iyon, tumunog ang cellphone ko. Si Celia, ate, si Celia to? Tumawa ka raw sa biyenan ko? Baka sa boses niya ang pakalito at inis? Oh, Celia, pasensya na, pero kailangan nating usapan yung tungkol sa kaarawan ni Inay. Ate, pupunta ako. 60th birthday ni Inay. Siyempre dapat nandun ako. Celia, gusto ko rin sanang ganun, pero alam mo namang mahipi si Inay sa mga patakaran. Diba, lagi niya sinasabi na hindi na dapat umuwi sa magulang ang maasawa na? Saan nang galing yan? Wala nang galing yan ngayon. Celia, noong isang buwan, hindi ako nakapunta sa 70th birthday ng tatay ko. Dahil ayaw ni Inay, hindi ba parang ang labo naman na ikaw pwede, pero ako hindi. Bahagyang tumaas ang boses ko. Magkaiba naman yon. Anong pinakaiba? Pareho tayong manugang, pareho tayong may asawa na. Kung susundin natin ang sinasabi ni Inay, hindi ka rin dapat pumunta, di ba? Ate, sa akin mo ba ibinubunton ang galit mo? Hindi ito halat. Gusto ko lang making patas. Dahil napakahalaga kay Inay ng batas, dapat lang nasundin nating lahat, di ba? Isang mahabang katahimikan. Sige, hindi na ako pupunta. Pero ate, anong sasabihin mo kay Inay? Ako na ang bahala. Huwag kang maalala. Naputol na ang tawag. Makalipas ang 5 minuto, si Marites naman ang tumawag. Parehong usapan, parehong resulta. Hindi na rin siya darating. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulo ako ng mahimbing. Lumipas ang 1 linggo. Dumating ang umaga na ika-60 kaarawan. Gumising ako nga alas 4 para mahanda. Nakakatawa dahil ako pa rin ang nahanda ng lahat ng pagkain. Ngunit ngayon, iba na, may ingiti sa aking mga labi. Habang nagmamarinada nga karne, nagalong nga pansit at nagpipritong galumpia, inisip ko ano kayang majijinggit sura ni Mama Cora mamaya. Alas 8 nagising si Mama Cora. Elena, maayos na ba ang lahat? Masigla siyang pumasok sa kusina. Halatang sabi na sabi siya sa araw na ito. Opo, Inay. Halos tapos na po. Anong oras daw darating sina Celia at Marites? Yung po. Naalinlangan ako kunwari. Ano? Malalate daw sila? Hindi po, Inay. Ang totoo po, hindi raw po sila makakarating. Biglang nabago ang mukha ni Mama Chora. Ano? Bakit?
Tumawa po ang mga biyena nila. May importante raw pong gagawin sa pamilya nila kaya hindi sila pinayagan. Gawain sa pamilya? Anong klaseng gawain yan sa araw ng Sabado? Tawagan mo si Celia ngayon din. Kinuha ni Mama Chora ang kaniyang cellphone. Tahimik akong napatuloy sa paghahalo ng kaldereta. Celia, si inay to, bakit wala ka pa? 60 birthday ko ngayon. Rinig ko ang mahinang boses ni Celia sa kabilang linya. Anong sinabing biyenan mo? Handaan ng magulang. Anong klaseng katwiran yan? Sinong nasabi ng ganiyan, Celia? Naputo na ang tawa. Tinawagan naman niya si Marites. Pareho ang resulta. Anong nangyayari dito, sigaw niya? Tahimik akong lumabas ng kusina. Inay, ako na po ang magpapaliwanag. Elena, may alam ka ba rito? Opo, ako po ang tumawa sa mabina ni Celia at Marites. Nalaki ang mga mata niyo. Bakit mo ginawa yun? Dahil yun po ang lagi ninyong sinasabi, di ba? Na hindi dapat umuwi sa magulang ang babaeng may asawa na dahil nakakahiya raw po sa pamilya ng asawa. Pero, no isang buwan po hindi ako nakapunta sa 70 birthday ng tatay ko dahil ayaw ninyo. Bakit po sina Celia at Marites pwede pero ako hindi? Ang boses ko'y kalmado ngunit matatag. Makaiba yon. Mga anak ko sila. Anak din po ako nga magulang ko, inay. At sina Celia at Marites manugang din sila sa ibang pamilya. Pareho lang po kami. Hindi na nakapasalita si Mama Chora. Pagsapit ng tanghali na simulang dumating ang mga imbitadong kamaanak. Ngunit ang pinakamahalagang panauhin, ang kaniyang mga anak ay wala. Ang handaan ay marangya. Puno nga pagkain pinahirapan ko. Ngunit ang sentro ng celebration ay malungkot. Kore, nasaan sina Celia at Marites? Tanong ang isang kamaanak. May importante silang ginawa kaya hindi nakarating, mahinang sagot ni Mama Chora. Tumayo ako sa tabi niya at tahimik na naksalita. Inay, ito po ang batas na lagi ninyong sinasabi na hindi maaring umuwi sa magulang ang babaeng may asawa na. Tiningnan ako ni Mama Chora. Ang mata niya ay punong galit, pagtataksil at pagkaunawa. Ngunit hindi ako umatras. Ang 8 taong pagtitiis ko ay para sa sandaling ito. Ang mukha ni Mama Cora sa harap ng handaan ay maputla. Isa-isang umalis ang magkamaanak at ang naiwan sa sala ay kami na lang si Mama Cora, ang biyenan kong lalaki, si Marco at ako. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nakaupo si Mama Cora sa sofa, nakayuko. Inay, ayos lang po kayo? Maingat na tanong ni Marco, hindi siya sumagot. Pumunta ako sa kwarto at kinuha ang aking bag. Nasa loob nito ang isang folder na ilang araw ko nang inihanda. Kumakabo ang dibdib ko ngunit buo na ang aking desisyon. Bumali ako sa sala at inilapa ang folder sa mesa sa harap niya. Inay, pakitingnan po ito. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata niya puno pa rin ng galit. Ano to? Mapapeles po para sa annulment. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Elena, nanjinjinig ang boses ni Marco. Anong sabi mo? Annulment. Biglang tumayo si Mama Cora. Opo. Hindi ko na po kaya manirahan sa bahay na ito. Kalmado ang boses ko, ngunit sa loob ko sumasabo na ang lahat ng emosyon na naipon sa loob kang 8 taon. Sa loob ng 8 taon, ginawa ko po ang lahat bilang isang manugang. Nagtrabaho mula umaga hanggang gabi, inalagaan kayo, naghanda ng pagkain tuwing may okasyon ng maisa, ni minsan hindi ako nagreklamo. Tumaas ang boses ko, pero ang pagdalo lang sa 70th birthday ng tatay ko, hindi ninyo pinayagan. Dahil babae akong may asawa. Pero ang ngahipa ko malaya nakakawi sa inyo. Patas po ba yun? Elena, yung
At ikaw, mahal, anong ginawa mo? Nung isang buwan na umiyak akong nagmamakaawa sa iyo, nakatingin ka lang sa cellphone mo, mas pinanigan mo pa si Ina. Hindi na nakapagsalita si Marco. Elena, anong kalokohan to? Sigaw ni Mama Chora. Ganiyan ba kita pinalaki? Ang dami kong ginawa para sa iyo. Para sa akin, ngumiti ako na mapay. Wala po kayong ginawa para sa akin, inay. Ang gusto ninyo ay isang sunod-sunurang manugang, isang katulong na gagawa nga lahat. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Walang utang na loob. Itinaas ni Mama Chora ang kaniyang kamay para sampalin ako. Ngunit hindi ako umila. Tinitigan ko lang siya ng diretso. Huminto ang kamay niya sa ere. Hayop ka. Hayop ka. Bulong niya at napaupo sa sofa. Kinuha ko ang aking bag. Alis na po ako sa bahay na ito. Ang abogado ko na po ang bahala sa kaso. Elena, sandali lang. Hinawakan ni Marco ang braso ko. May usap tayo. Masyado namang malalay ang annulment. Inalis ko ang kamay niya. Mahal, sa loob nga 8 taon ni minsan hindi ka pumani sa akin. Huli na ang lahat. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Elena, bumalik ka rito. Sigaw ni Mama Chora, ngunit hindi ako lumingon. Pagbukas kong pinto, parang gumaan ang pakiramdam ko, kalayaan. Ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito sa loob ng 8 taon. Isang linggo ang lumipas. Nanirahan ako sa isang maliit na apartment na inupahan ko gamit ang aking naipon. Masikip, ngunit ito'y sarili kong espasyo. Sa loob ng linggong iyon, sunod-sunod ang tawag at text ni Marco. Elena, umuwi ka na. Mag-usap tayo. Nahihirapan si inay. Pakiusap, bumalik ka na. Iatras na natin ang kaso. Ako na ang may kasalanan, ngunit hindi ako sumagot. Sa halip, araw-araw akong gumigising, namamalengke, naglulutong gusto kong kainin, nanonood ng gusto kong palabas, at natutulog kung kailan ko gusto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, ako ang may kontrol sa oras ko. Ngunit hindi laging payapa, gabi-gabi dinadalaw akong kabel. Kailangan ko ba talagang ituloy to? Masyado ba akong malupit? Paano na ako mabubuhay? Isang araw, tumawa ang aking tita, kapatid ng aking ina. Elena, anak, si tita mo to. Nabalitaan ko sa nanay mo. Umalis ka na raw sa kabinan mo. Opo, tita. Mabuti naman, dapat nun mo pa ginawa. Sa marinig na boses ng tita ko, napaya ako, huwag kang umiyak, nasaan ka, pupuntahan kita. Makalipas ang 1 oras, dumating ang tita ko. Dito ka nakatira. Buntong hininga niya. Kaya ko po, tita. Sakto tumawa na naman si Marco. Sinagot ko, Elena, umuwi ka na, pakiusap. Si inay, na disgrasya. Ano po? Nasaktan ang likod niya. Naglilinis mag-isa. Elena, pakiusap. Hinahanap ka ni inay. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang tita ko. Tita, nasaktan daw po si Mama Chora. O ano ngayon? Malami na sabi ng tita ko, huwag kang pupunta. Kapag bumalik ka, babalik ka lang sa dati. Pero may mga anak naman siyang babae, di ba? Sina Celia at Marites, sila ang dapat tumulong. Bakit laging ikaw ang kailangan magsakripisyo? Tama ang tita ko. Bro, tita, hindi po sila pupunta dahil sinabihan ko po ang mga biyenan nila. Ikinuwento ko ang ginawa ko sa karavan. Napakakalpak na tawa ang tita ko. Ha ha ha! Ang haling para matuto ang biyenan mo. Pero tita, hindi po ba ako masyadong masama? Masama! Kulang pa yan sa dinanas mo sa loob ng 8 taon. Hinawakan niya ang kamay ko. Elena, wala kang ginawang mali. Tandaan mo, ikaw ang biktima. Nang gabing iyon, nag-isip ako, tama ba ang ginawa ko?
Nasaktan si Mama Chora pero hindi ko siya pupuntahan. Ngunit umalingaw-ngaw ang boses ng tita ko. Ikaw ang biktima at isa pang boses, ang mga anak niya ang dapat tumulong. Tama, nariyan sina Celia at Marites. Problema nila iyon. Hindi na ako manugang sa bahay na iyon. Ngunit may bumabagabag sa akin. Parang hindi pa tapos ang kuwento. At ang kutob na iyon ay malapit na magkatutu. Kinabukasan, pauwi ko sa apartment, may text na naman si Mako. Elena, magulo ang bahay. Si Inay, nakahiga lang. Si Itay, abala sa paasikaso sa kanya. Ako hindi makauwi dahil sa trabaho. Pakiusap, bumalat ka na. Ang dumi-dumi na. Napangiti ako na mapay. Magulo, ibig sabihin, hindi nila kaya kahit isang linggo nang wala ako. Anong halaga ng 8 taong pagsisilbi ko? Elena, walang maghuhugas, walang maglalaba. Hindi sumasagot sina Celia at Marites. Pakiusap, pumalik ka na. Hindi sumasagot sina Celia at Marites? Siyempre, dahil sinabi ko sa mga biyena nila na hindi dapat umuwi sa magulang ang may asawa na. Ang batas na idiniin ni Mama Cora ngayon ay sa kaniya bumabalik. Hindi ako na-reply. Sa halip, tinawagan ko ang tita ko. Tita, pwede po ba ninyo akong i-refer sa isang abogado? Abogado? Bakit? Para po sa kasong ganulma. Magaling, may kilala akong abogado. Ipapakilala kita. Makalipas ang 3 araw, nasa opisina na akong abogado, isang babaeng abogado, mga 50 anyos, matapos kong ikwento ang lahat, tumango siya. Kung mapapatunayan natin na ang sisi ay nasa kabilang panig, maaari tayong humingi ng danyos. Sa kaso mo, ang masamang trato ng gabiyanan ay kapabayaan ng asawa ay sapat na ebidensya. Ebidensya po? May mga text o recording ka ba? Inilabas ko ang cellphone ko, ang sandama na text ni Marco. Sundin mo na lang si Inay. Intindihin mo na lang. Papasensyahan mo na. Binasa ito nga abogado at tumango. Sapat na ito. Simulan na natin ang kaso. 1 linggo, kumpleto na ang mga papeles. Kasong annulment at kaso para sa danyos perwisyo. Elena, ipapadala na natin ito sa kanila. Handa ka na ba? Tanong ng abogado. Na alinlangan ako. Kailangan ba talaga? Nasaktan si Mama Chora? Ngunit naalala ko ang sinabi ng tita ko, ikaw ang biktima. Opo, ipadala na po ninyo. Samantala, nakalabas na ng ospital si Mama Cora. Umuwi siya sa isang bahay na parang binagyo, magadamit na nakakalat, tamba na hugasin, basurang umaapaw. Ano nangyari dito? Buntong hininga niya. At kinabukasan, dumating ang sulat mula sa abogado. Binusan ito ng biyanan kong lalaki. Mahal, ano to? Kinuha ni Mama Cora ang mga papeles. Notice of annulment, demand for damages, 300,000 pesos. Nabitawan niya ang mga papeles. Annulment, danyos, 300,000, bulong niya. Sisingilin niya tayo ng 300,000. Ang babaeng yon. Nangangahas siya. Nanginginig ang boses niya sa galit, sa gulat o sa takot. Buong araw siyang tulala. Nang umuwi si Marco, tahimik siyang umiyak. Anong ginawa ko mali? Pinakain ko siya, pinatira, biniyan ko pera. Bakit niya ito ginagawa? Nang gabing iyon, nasa apartment ako, kasama ang tita ko, tumawag si Marco, hindi ko sinagot, nag-text siya, Elena, natanggap na namin ang sulat, pakiusap, iatras mo na, baka atakihin sa puso si Inay. Ibinaba ko ang cellphone. Galing sa kanila, tanong ng tita ko. Opo, nahihirapan daw si Mama Cora. Siyempre. Binabalikan siya nga ginawa niya. Pero, tita, hindi po ba ako masyadong malupit? Malupit? 8 taon kang nagtiis. Siya 1 linggo pa lang bumigay na. Sinong mas malupit?
Tama ang tita ko, ngunit mabigat pa rin ang dibdib ko ng gabing iyon. Nadulas daw si Mama Chora papuntang banyo at nawalan ng malay. Isinugo siya sa ospital. Tumawa si Marco, sinago ko. Elena, inatake si inay. Nasa ospital kami ngayon. Dahil sa'yo to, pakiusap, pumunta ka rito. Hinahanap ka niya. Naalinlangan ako. Pupunta ba ako? Ngunit tinawagan ko ang tita ko. Tita, inatake raw po si Mama Chora. Huwag kang pupunta, Elena. Kapag pumunta ka, babalik ka lang sa dati. Malaya ka na. Huwag mo nang bitawan yan. Hindi ako nakatulog. Ang mukha ni Mama Cora ang mga sinabi ni Marco, ngunit naalala ko rin ang sarili ko umiyak sa sahig ng kusina. Sino ang tama, sino ang mali? Kinabukasan, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko. Mula sa presinto ni Police, si G. Elena po ba ito? Kilala niyo po ba si G. Corazon de la Cruz? Opo, biyenan ko po. Tumatawa po kami dahil sa isang kaso ng voice phishing. Nanigas ang katawan ko. Voice phishing? Ano na namang nangyari? Voice phishing po? Anong ibig sabihin niyan? Nangingini ang boses ko. Opo, tinangka po ni Ngeng. Corazon na ma-withdraw Ngeng malaking halaga kaninang umaga. Naginala ang teller kaya tumawa sa amin. May kamaanak po bang maaring pumunta rito? Magwi-withdraw po? Gano kalaki? 3 milyong piso po. Cash. 3 milyon! Nanlami ang buong katawan ko. Nasaan po siya ngayon? Nasa bangko pa po. Pero pupumili pa rin po siyang kunin ang pera. Kailangan po siyang mapigilan ng isang kapamilya. Ibinaba ko ang telepono. 3 milyon. Voice phishing. Sandali, may 3 milyon ba sila? Doon ko naintindihan. May tinatagong pera si Mama Cora. Isang bank account na hindi ko alam. At ngayon, ibibigay niya ito sa mga manloloko. Tinawagan ko ang tita ko. Tita, may emergency po. Madali kaming pumunta sa bangko. Elena, sigurado ka ba rito? Tanong ng tita ko. Tita, 3 milyon yun. Hindi ko po hahayaang makuha yun ng manloloko. Anong pakialam mo? Nag-feel ako ng anuman, di ba? Pero, biyenan ko pa rin po siya. 8 taon ko po siyang pinagsilbihan. Pagdating namin sa bangko, nandun ang mga pulis. Ako po ang manugang ni Corazon de la Cruz. Pagbukas ng pintong opisina, nakita ko si Mama Chora. Maputla, namumula ang mata, nangingini ang kamay. Sa loob lang nga 1 linggo, parang tumanda siyang 10 taon. Inay, Elena, ano pong nangyayari? Kailangan kong kunin ang pera. Importante. Tabi, tumayo siya, pero pinigilan siyang pulis. Ginang, tenang lang po. Voice phishing po ito. Hindi. Taga-NBI daw siya. Nasa panganib ang pera ko. Kailangan kong ilipat sa litas na lugar. Umupo ako sa tabi niya. Inay, ano pong sinabi sa telepono? Ikinuwento niya. Tumawa daw ang isang agen ng NBE. May kaso raw ng fraud na ginagamit ang pangalan niya. Kapag hindi niya winitraw ang pera sa loob ng 1 oras, ipe-freeze daw ng gobyerno ang account niya. Ang 3 milyon, ang perang inipon niya buong buhay ng palihim sa lahat. Nataranta siya. Sumakay ng taxi. Pumunta sa bangko at doon na nasimula ang gulo. Inay, scam po yan. Hindi po tumatawa ang NBI para sa ganiyang bagay. Tiningnan ko ang cellphone niya. Nakakonekta pa rin ang tawag. Kinuha ko ito. Hello? Sino ka? Nasaan si Geng Corazon? Manugang niya to at ikaw manloloko ka, di ba? Ano? Agent akong NB. Agent? Ibaba mo na to o ipapatrace kita. Ibinaba ko ang tawag. Inay, scam po yan. Nanlumo si Mama Cora, scam. Sabi mo? Opo, Ginang, sabing pulis. Klasiko modus po yan. Saan po kayo dapat makikita? Sa Luneta Park. Anong oras po? 2:00.
Oras na nun ay 1:30 p.m. Maglulunsad kami ng operasyon, sabi ng pulis. Biglang tumuno ulit ang cellphone ni Mama Chora. Tumatawa ulit ang scammer. Sagutin niyo po. Sabihin niyo makikita kayo gaya ng napausapan. Nangingini si Mama Cora. Hinawakan ko ang kamay niya. Kaya niyo po yan, inay. Nandito po ako. Tiningnan niya ako, may takot pasasalamat at pagsisisi sa kaniyang mata. Sinagot niya ang tawag. Hello? Ginang, bakit niyo paubos na ang oras? Pasensya na. Dumating kasi ang manugang ko. Hindi ba sabi ko walang dapat makaalam? Sorry? Pero nakuha ko na ang pera. Dala ko na, tumango ang pulis sa kaniya. Talaga? 3 milyon? Lahat? Opo, lahat. CJ, pumunta na kayo sa Luneta. Sa likod Energy Monumento, sa may bench. Magiza lang kayo. Ibinaba ang tawa. Magaling po, sabi ng pulis, maghahanda po kami ng peking pera. Pumunta po kayo doon ng eksaktong 2:00. Ngunit kinabahan ako, may masama akong kutob. 1:50 p.m. nasa sasakyan na kami ng pulis papuntang Luneta. Elena, mahinang tawa ni Mama Chora. Opo, inay. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo, sa hindi pagpaya sa kaarawan ng tatay mo, mali ako. Iba ang trato ko sa anak at sa manugang. Patawad, umiyak siya. Ang 3 milyon na yon. Ipon ko yon para sa pagtanda ko. Takot akong maywang mag-isa. Pero muntik na rin mawala. Elena, kung gusto mong ituloy ang annulment, sige, kasalanan ko. 2:00 p.m. Luneta Park. Nakala na ang pulis na naka-plain clothes. Dala ni Mama Cora ang bag na may pekeng pera. Sa isang bench may nakaupong lalaki. Lumapit si Mama Cora. Kayo po ba si agent? Oh, dala mo ba? Eto, nagliwa na ang mata nga lalaki. Akin na, biglang may sumulpot na motosiklo, hinablot ng rider ang bag. Akin na yan, napambuno sila. Huwag! Prakoto! Nahila ng rider ang bag at nawala ng balance si Mama Chora. Tumama ang ulo niya sa semento. Blag. Inay, sumigaw ako at tumakbo. Silabasan ang pulis. Nahuli ang lalaki sa bench pero ang rider nakatakas dala ang bag. Duguang nakahandusay si Mama Chora. Inay, gumising po kayo. Elena, patawarin mo ako. At nawalan na siya na malay. Inay, umalingaw-ngaw ang sigaw ko. Ang babaeng kinamuhian ko sa nga 8 taon, ngayon ay nasa bisi ko duguan. Dumating ang ambulansya. Isinakay siya at sumama ako. Sa lubhawa ko ang kamay niya na darasal. Panginoon, huwag po muna. Ngayon ko lang naintindihan, hindi paghihiganti ang gusto ko, kundi pagtanggap, respeto at pagmamahal. Sa ospital, sa labas na emergency room, nakaupo ako, tulala, may dugo pa rin sa aking kamay. Elena, ayos ka lang? Tanong ng tita ko, biglang dumating ang pulis. Elena, nakatakas po yung rider dala ang bag. Ano po? Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor. Stable na po ang pasyente. Walang padurugo sa utak pero kailangan siyang ma-confine. Nakahinga ako ng maluwa. Salamat po, doktor. Habang naghihintay sa labas ng ICU, tumawag ang pulis. Ngang, Elena, natrase po namin yung rider sa isang eskinita sa Quiapo. Baka po itinapon na niya ang bag. Pwede niyo po bang tingnan? Pupunta po ako. Elena, delikado. Pigil na, tita ko.
Tita, ang bak na yun, inakala ni inay na totong para ipinaglaban ni yun, babawiin ko po. Napunta ako sa Quiapo. Sa isang madilim na eskinita, nakita ko ang rider, binubuksan ang bag. Ano to? Pekeng pera? Galit niyang sigaw at itinapon ang bag. Hoy, sigaw ko! Nagulat siya. Sino ka? Ibalik mo yan. Gusto mo? Kunin mo? Tumakbo siya, pero hinarangan ko. Itinula niya ako, pero hindi ako natumba. Nakita ko ang isang fire extinguisher. Kinuha ko ito, tinanggal ang pin at ibinuga sa kaniya. Napasigaw siya at natumba. Sakto dumating ang mga pulis. Huwa kang kikilos, dinakip nila siya. Kinuha ko ang bag at niyakap. Nangingini pero nagawa ko. Pakbalik ko sa ospital, nandun na silang lahat. Si Tatay, si Marco, si Celia at Marites, Elena. Saan ka galing? Sa lubong ni Marco. Ipinakita ko ang bag. Lahat sila ay nagulat. Ate, patawad po. Umiyak na sabi ni Celia. Masyado po. Kaming naging makasarili. Patawad din po. Ate, sabi ni Marites. Ngayon lang po kami natauhan. Sa mga mata nila, nakita ko ang tunay na pagsisisi. Tumango ako. Ayos na. Lumabas ang nurse. Gising na po ang pasyente. Isang tao lang po muna. Tumingin siya sa akin. Manugang po muna. Pumasok ako sa ICU. Umiyak si Mama Chora Elena. Dumating ka. Opo, inay. Kamusta po kayo? Patawad, mali ako, masyado kitang pinahirapan, hindi ko naisip na anak ka rin, patawarin mo ako, hinawakan niya ang kamay ko, inay ako rin po patawad. Masyado po akong nagiganti, hindi. Kasalanan ko, sinuno mo lang ang batas na ako ang gumawa. Narinig ko, nahuli mo raw ang magnanakaw. Opo, heto po ang bag. Ngumiti siya ng mapay. Peking pera. Pero ipinaglabang ko. Dahil para sa inyo, totoo yun, inay. Ang puso ninyo po ang totoo. Umiyak siya. Elena, ang 3 milyon. Sayo na. Gamitin mo para magsimula ulit. At huwag kang makikipagiwalay. Pakiusap. Kakausapin ko si Marco, magbabago ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Humagugol ako. Ang 8 tao hinintay kong nga salita. Opo, inay, sumilip sina Celia at Marites. Pumasok sila, inay, patawad po. Kasalanan ko. Mula ngayon, si Elena, anak ko na rin. Humingi kayo ng tawad sa kaniya. Ate, patawad po talaga. Mula ngayon, pamilya na po talaga tayo. Pumasok si Marco at lumuhod. Elena, patawad, naging duwag ako. Pakiusap, huwag kang aalis, magbabago ako. Ikaw na ang unahin ko. Mahal kita. Niyakap niya ako. Mahal din kita. Sa unang pagkakataon, naging isang tunay na pamilya kami sa loob ng silid na iyon. Isang linggo, nakalabas na si Mama Cora sa sasakyan. Sinabi niya, daan tayo sa bangko. Ipinasa niya sa akan ko ang 3 milyon. Para sa'yo yan, Elena. Pasasalamat ko, gamitin mo sa gusto mo. Pag uwi namin, malinis ang bahay. Elena, patawad. Ngayon lang namin nalaman kung gaano kakahalaga. Sabi ngang biyenan kong lalaki. Sa susunod na linggo, yayain natin ang magulang mo. Hihingi kami ng tawad. Nang gabing iyon, kumain kami ng sama-sama. Ate, ako na po sa hugasin. Sabi ni Celia, ako na po ang katulong. Sabi ni Marites, ako rin. Sabi ni Marco. Ngumiti si Mama Cora. Yan, dapat ganyan. Sa kwarto, tinanong ni Marco, iatras mo ng kaso, di ba? May condition ako. Sabi ko, una, malayo na akong uwi sa amin. Pangalawa, tutulong ka sa gawaing bahay. Pangatlo, kapag nagkaproblema kami ni inay sa aking kapapane,
Pangako, sabi niya, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Isang buwan ang lumipas, bago ang lahat, luluto na si Mama Chora, lilinis na si Tatay, tumutulong si Marco. Dumarating ang nga hipa ko para tumulong. At ako gamit ang perang bigay ni Mama Chora, bukas ako nga isang maliit na coffee shop. Kanlungan ni Elena. Isang hapon, dumating ang nga magulang ko. Ana, ang ganda ng kafe mo. Pro kami sa'yo, sabi ni Tatay. Elena, ang gaan na ng isura mo. Sabi ni Inay, masaya sila para sa akin. Nang gabing iyon, tinipon kami ni Mama Chora. Mula ngayon, sabi niya, si Elena na ang reyna ng bahay na ito. Ibinigay niya sa akin ang passbook ng household budget. Ikaw na ang magpatakbo ng pamilyang ito. Ikaw ang ilaw ng tahanan. Pakiusap, alagaan mo kami. Umiyak ako. Ito ang lahat ng gusto ko marinig. Nang gabing iyon, sa branda, niyakap ako ni Marco, anong iniisip mo? Ang nakaraang 8 taon, sagot ko. Mahirap, pero dahil doon, nandito tayo ngayon. Magiging maayos na kaya tayo palagi? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Pero ngayon, makasama na tayo. Hindi ka na nag-isa. Bago matulog, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, masaya ako, hindi perpektong kaligayahan, may takot pa rin alinlangan, ngunit masaya ako dahil ngayon minahal ako, ng biyenan ko, ng asawa ko, ng magulang ko, at higit sa lahat, ng sarili ko. Nahanap ko ang sarili kong boses, nahanap ko ang aking halaga, hindi perpekto, pero ito ay isang tunay na kapayapaan, at ngayon isang bagong simula.